Hey guys! Welcome back to my channel. I am your soul shaman, Mark, and for today's episode, we're diving into super relevant and important topic, feminist theory at ang konsepto ng gender as a social construct. I-explore din natin ang mga ideas ng ilan sa mga pinaka-influential sociologists na nag-shape ng discussion na ito, tulad ni Judith Butler. Let's get started! Wait, ano nga ba ang feminist theory? Well, ito ay isang theoretical framework na nagsusuri sa gender inequality at ang mga social structures na nagpa-practice ng patriarchy. Isa sa mga key points ng feminist theory ay ang pagtutol sa traditional views ng gender roles na naglilimit sa opportunities ng kababaihan. Sinasabi ng feminist theory na ang gender roles ay hindi natural o biologically determined, kundi socially constructed. Ibig sabihin, ang mga roles na inaasahan sa atin bilang lalaki o babae ay na-develop dahil sa kultura at social expectation, hindi dahil sa kung ano meron tayo biologically. Dito na papasok ang konsepto ng gender as a social construct. Ang idea dito ay ang gender ay hindi fixed o stable. Hindi ito isang bagay na nakatatak sa atin mula sa kapanganakan, kundi isang bagay na patuloy nating nire-redefine sa ating mga action, choices at social interactions. Hindi tayo ipinanganak na man o woman. Sa isang social sense, tayo ay nagiging ganito base sa norms, expectation at cultural script na ibinibigay sa atin ng society. One of the most influential thinkers pagdating sa konsepteng ito ay si Judith Butler, isang philosopher at gender theorist. Sa kanyang aklat na Gender Trouble, inintroduce ni Butler ang konsepto ng gender performativity. Ayon kay Butler, ang gender ay isang performance, isang set ng action na ginagawa natin araw-araw, guided by societal norms and expectation. Kaya kung anong ibig sabihin ng pagiging man o woman ay pwedeng magbago depende sa context at sa cultural environment. Ang idea ng performativity ay isang radical shift mula sa traditional views na ang gender ay isang fixed identity. Sa halip, sinasabi ni Butler na ang gender ay patuloy nating nililikha sa bawat galaw, salita, at desisyon na ginagawa natin. Bukod kay Judith Butler, marami pang ibang sociologists ang nag-contribute sa discussion ng feminist theory at gender. For example, si Simone de Beauvoir, na nagsulat ng The Second Sex, ay nagsabi na ang babae ay hindi ipinanganak kundi nagiging babae through socialization. Si Bell Hooks naman ay nag-focus sa intersectionality, ang idea na ang gender, race, class at sexuality ay interconnected at hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin sa analysis ng inequality. Isa pa si Dorothy Smith na nag-advocate ng standpoint theory na nagsasabing ang social positions natin tulad ng gender ay nai-influence kung paano natin naiintindihan ang mundo. So, ano ang natutunan natin today? Una, ang feminist theory ay isang powerful framework para maintindihan ang gender inequality at kung paano ito nare-reinforce ng societal norms. At pangalawa, ang gender ay hindi fixed o natural kundi isang social construct na patuloy nating nire-recreate. Ang mga ideas ng mga thinkers tulad nila Judith Butler, Simone de Beauvoir, Bell Hooks at Dorothy Smith ay nagbigay daan para sa mas malalim na pag-unawa sa gender feminist theory. Yan ang episode natin for today. Kung nag-enjoy kayo at may natutunan, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang bell para sa more content tungkol sa sociology, gender studies at marami pang iba. Bago tayo magtapos, may tanong ako para sa inyo. Sa palagay nyo, paano makakatulong ang konsepto ng gender as a social construct sa pag-challenge ng existing gender norms sa society natin ngayon? Let me know in the comments. Thank you for watching and see you next time. Bye!